Pagpalain po kayo na ating mahal na Panginoon minamahal sa lahat po nagbigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, mga minamahal, sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain sa gabing ito, amen, ang pangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po lahat mga minamahal, itumayo, inayang ko po lahat na tumayo bilang pong pagbibigay galang. Amen. Sa mensahe ng kaligtasan, dadalhin po ng ating mga minamahal na mangaral. Pinagpala po tayo sa gabang ito, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Glory, glory to dearest Jesus. Hallelujah. Ibigay po natin ang buong pagkataon po sa ating beloved Minister Fillmore Awas. Glory to God. Praise the Lord. Yes, everything. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, let us first pray and give glory, praise, and majesty and thanksgiving to our loving God and Savior, Jesus Christ. Heavenly Father, in the name of our Lord God and only Savior, is Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the one true God that we serve, in the name of our Lord God and only Savior, Jesus Christ. First and foremost, we would like to give you praise and honor, and we continue to thank you, Lord God, hallelujah, for guiding, Lord God, and blessing this service, especially for your Holy Spirit that moved in the midst of us, Lord God, hallelujah, that prove that you are the true God, that we worship in spirit and in truth. And as we study your word, we ask for forgiveness from all our sins, from all our iniquities. Cleanse us, oh God, hallelujah. Let your Holy Spirit help us to understand your message, Lord God, hallelujah. Bless also our beloved viewers at this moment, Lord God, and open their eyes, open their heart, oh God, and open their mind, hallelujah, with your message. We pray this, Lord God, in Jesus' name, and we cast out all the works of the enemies in the midst of us. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Maaari na po tayo makaupo. First, we give the highest praise, glory, honor, majesty, and thanksgiving to the one true God that we serve in the name of our Lord God and only Savior, Jesus Christ. Amen. And we give double honor and respect as we continue to cherish and remember the blessed teachings po of our beloved Obo Pastor, Evangelist Will D. Almeida, and also our beloved Stand Pastor, Lina C. Almeida, na tuloy nga pong dahil sa kanilang mga katuruan, tayo ay nanatiling matibay sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. And greetings to the entire Almeida family mula po sa panganay, sa panguna po ng ating beloved Ate P, beloved Mr. June, beloved Ate Ted, and Bishop Luke Smith. Praise the Lord sa dako ng Indiana, USA, and also our beloved Mr. Pogs and family, sa ating beloved Ate Lalay and family. Praise the Lord. Ganun din po sa hanggang sa kaapu-apuhan po na bahagi ng pamilya ng ating ginagalang mga pastor. Praise God. Hallelujah. I would like to greet also my sweetheart, beloved Lots, na nakaantabay rin po sa webcast po natin. Praise the Lord. Hallelujah sa gabing ito. Sa aking mga anak, Jader, Gavin, and Eva. Praise the Lord. Hallelujah. At I greet all of you dito po sa dako po ng Vancouver, Canada. Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay nga pong kagalakan po namin na kayo po ay aming makadaong palad sa gabing ito kahit nasa panandali ang pagkakataon lamang, mga minamahal. Praise the Lord. Tunay nga pong napakabait ng ating dakilang Diyos sa lahat po ng mga naatas sa mga siwa sa lugar na ito, sa pauna po ng ating preacher Boven and family. Praise the Lord. Sa lahat po ng mga elders of the church, choir members, and musicians and brethren. To God all be the glory. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. At nais ko po muna magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa maluhalati po namin pagdating kagabi po, mga minamahal, sa lugar na ito. At pinapasalamatan ko ang ating pinakamahal na Panginoon na bagamat grabe po talaga ang kaaway na nais na hadlangan ang pagdalo po namin, mga minamahal, dahil po kanina po talaga pong mataas po yung fever ni Eva. Dahil siguro pa na napagod, mga minamahal, dahil may ubo at sipon na rin po, mga minamahal. At ganun din po si Lots, mga minamahal, kaya naiwan po muna sila dahil kailangan po nilang makapagpahinga ng saglit dahil nga po ang biyahe po namin ay mamaya pong madaling araw. Subalit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamahal na Panginoon dahil kanina po, bago po umalis, andyan po ang kagalingan na ipinagkaloob na ng ating dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord. Sabi nga, wala pong pwede makadlang sa ating pagganap sa ating mga katungkulang spiritual, alang-alang sa ikakalulhati ng dakilang pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. It is our joy to be with you po, mga minamahal. At tuloy nga pong kagalakan po namin, nakikita po namin ang inyong kasigasigan, kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Bagamat kung sa sanlibutan, ito po ay araw na kung saan ay kailangan pong maglaan ng mga panahon para sa ating mga trabaho, sa ating mga pag-aaral. Subalit, mapalad po kayo, mga minamahal, na nagbibigay ng kahalagahan
ng inyong spiritual na pamumuhay sa ating pinakamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Andiyan ang inyong katapatan na magampanan ang inyong mga katungkulan bilang mga tinawag ng ating pinakamahal na Panginoong Kristo. And we know that the reward will be greater in the kingdom of God. Everybody shout, praise the Lord. Dahil lahat po ng mga bagay na ginagawa po natin will never be in vain. Maliit o malaking bagay na ginagawa natin sa ubasan ng ating dakilang Diyos, unang-una ang ating pagsamba, mga minamahal. Pangalawa ay kapag tayo inangat sa ating mga spiritual na katungkulan, we are called in a higher calling bilang mga awit, bilang mga manunugtog, bilang mga mangangaral, anumang mga katungkulan na iniatang sa atin na ating ginampanan. Amen? At we accepted that calling ng mahal na Panginoon, mas tinataas ng mahal na Panginoon yung reward na ipagkakalob sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? At ang mahal na Panginoon, hindi po nagbibiro ang ating pinakamahal na Panginoon. Sabi ng kasulatan, God is not mocked. Ibig sabihin, hindi mapagbiro ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang mga bagay na kanyang ipinangako, ang mga bagay na kanyang sinalaysay, lahat yan ay kanyang tutuparin, mga minamahal, sa tamang panahon. Everybody shout, praise the Lord. At sa gabing ito, mga minamahal, dahil alam ko pong tayo po ay nagmamadali, mga minamahal, pero kung hindi man, pwede po tayo matapos ng alas 12 ng gabi. Praise the Lord. Pero susikapin po natin, mga minamahal, dahil may mga trabaho rin po tayo, mga minamahal, yung ilan po sa atin, ay sisikapin po natin matapos itong pag-aaral natin, mga minamahal, sa nakatakdang oras. Amen. Kung hindi man, binibigay natin ang lahat sa ating pinakamahal na Panginoon. Ating pong bigyan ng pamagat ang ating pag-aaral sa gabing ito, From New Birth to Spiritual Growth. Amen. From new birth, mula sa ating kapanganakang espiritual hanggang sa ating paglago, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamahal na Panginoon. From new birth to spiritual growth. Amen. Basahin po muna natin, mga minamahal, ang mga unang talata natin from the book of John, chapter 3, verse 3 and 5. Sundan ka agad ng 1 Peter chapter 2, verse 2. Praise the Lord. From the Gospel of St. John, chapter 3, verses 3 to 5. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. 1 Peter chapter 2, verse 2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 5. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipinganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinasabi sa kanya ni Nicodemo, papaano maipanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinganak sa tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikakaligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Sa unang talata ng ating nabasa, mga minamahal, it says here, you must be born again. Amen. Mula sa 3 hanggang 5, mga minamahal, malinaw na inilalahad ng ating dakilang Diyos ang kahalagahan ng pagiging na tayo muli ipanganak, mga minamahal. Hindi po literal, katulad ng karunungan o kaalaman na naunawaan o pagkaunawa ni Nicodemo, mga minamahal, subalit ang muling kapanganakan na sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo ay kapanganakan sa spiritual. Everybody shout, praise the Lord. Dahil nga, mga minamahal, if you are not born again, anong sabi na ba kasulatan, you cannot enter into the kingdom of God. Walang ibang kaligtasan, mga minamahal, bagkus sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Magkakaroon lamang tayo, mga minamahal, ng access to the kingdom of God
Amen. Sabi na ba kasulat, kung ating tatanggapin ang ating pinakamalapay noon at muling ipanganak sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. That's why the template of salvation, amen, ay napaparoon sa mga apostolic believers. Those who accepted apostolic teaching and apostolic baptism in the name of Jesus Christ. Amen. Yun yung pagiging tunay na born-again Christian. Everybody shall praise the Lord. Amen. You repented, you have faith. Amen. Pinaniwalaan natin mayroong isa lamang Diyos, ang pangalan ni Jesucristo, mga minamahal. At nung tayo nabautismoan sa pangalan ni Jesucristo, mga minamahal, nagkaroon ng indwelling of the Holy Spirit. And that Holy Spirit is residing in our heart. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. And that is the only way na magkakaroon ng kaligtasan ang isang tao, mga minamahal. So praise God for the new birth. Praise God that we are born again. Everybody shall praise the Lord. But it doesn't end there, mga minamahal. No parent rejoices only that a child is born. Amen. Hindi natutuwa ang isang magulang na ipinanganak lamang isang bata o nakapanganak ang kanyang asawa ng isang bata. Hindi nagtatapos doon, mga minamahal. Because the true joy is to see that child grow healthy and mature. Amen. Amen. Iba ang kaligayahan, mga minamahal, kapag meron kang, pag nakita mo yung anak mong ipinanganak, mga minamahal. Pero iba rin yung magiging kaligayahan mo at mas umaapaw ang kaligayahan mo habang nakikita mo ang iyong anak na lumalaki, mga minamahal, ayon sa kung ano yung nais mo. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga magulang natin, mga minamahal, sila ay nagtatrabaho, nagsusumikap upang kanilang maibigay ang mga bagay na narapat para sa kanilang mga anak dahil yun ang kanilang kaligayahan hanggang sa makita nila ang paglago, mga minamahal, ng kanilang mga anak. They provide everything for the child. Sa kanilang paglago as they grow, they want them to be healthy, mga minamahal, kaya nagtatrabaho, nagsusumikap ang mga magulang upang maipakain. O maipakain na tama para sa kanilang mga anak upang sila maging healthy. At hanggang sa kanilang makapag-aral, makapagtapos, at makapagtrabaho, at kanilang maabot din ang kanilang mga pangarap sa buhay. That's a typical process, mga minamahal. How much more, mga minamahal, sa ating pinakamamalapay Jesucristo na ating magulang sa ating pinakamamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. Ang ating dakilang Ama, mga minamahal, sa pangalan na ating pinakamalapay Jesucristo, ang nais niya rin, mga minamahal, ay makita tayo na hindi lamang naligtas, hindi lamang naging born again, hindi lamang nabautismoan sa pangalan ng Jesucristo, it will not end there. Hindi yan ang kaligayahan lamang na malapay noon na tayo nagkaroon ng kaligtasan. Amen? The Lord wants us to see us grow, mature. Amen? Lumalago sa ating lakad, sa ating pinakamahal na Jesucristo. Amen? It is the same thing. Tulad ng mga minamahal ng ating ng buhay ng isang magulang, ganun din po ang ating pinakamahal na Jesucristo. After being born again, we must grow in Christ until we reach maturity, until we reach stability, until we reach the fruitfulness of being a Christian. Everybody shall praise the Lord. Because maturity, stability, and fruitfulness, they are very important in our life as believers in Christ. Everybody shall praise the Lord. So there is rejoicing when we became born again in the Lord. Everybody shout amen. But to remain as new babe in Christ, that's a different thing. Amen. Pag halimbawa na bautismoan ka, mga minamahal, way 1970, 50 years na po ang bananagawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. We thank the Lord that we are celebrating 50 years hanggang sa kasaklo, hanggang sa matapos pang taon na to. We are still celebrating the 50 years of God's goodness and faithfulness sa banal na iglesia ng ating pinakamalapay noon, sa panalangin ng ating ginagalang mahal Pastor Willie Estrada Almeida. Everybody shall praise the Lord. Pero halimbawa, mga minamahal, naligtas po tayo 50 years ago, mga minamahal. At nanatili tayo, mga minamahal, sa kalagayan o sa katayuang tayo ay naligtas noong 50 years ago, mga minamahal. Hindi tayo lumago. What will be the joy, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon? Yan po ang pinapahiwatig, mga minamahal, ng ating nabasa, ng ating pag-aaralan sa gabing ito, mga minamahal. Amen? We should not remain as baby forever in Christ. Everybody shall praise the Lord. Kaya sabi natin kanina, mga minamahal, we have to reach the maturity, we have to reach the stability and the fruitfulness. Kaya nga sabi na ba kasulatan, mga bunga kayo bilang mga anak ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? And ano yung mga bunga na yun, mga minamahal? Spiritual fruit. Everybody shout amen. At sa pagtutuloy po natin, mga minamahal, nabasa rin po natin kanina, mga minamahal, 1 Peter chapter 2, verse 2. Amen? Ano yung konteksto ng talatang ating nabasa as newborn babes? Desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Sabi dito, mga minamahal. Anong ibig sabihin? The plan of our loving God is not just for us to be saved, gaya ng nasabi natin kanina, but to grow in faith. Everybody shout amen. Amen? Nung una, we crave for milk. Ibig sabihin, yung mga pinapangaral sa atin, mga minamahal, ay mga
hindi matitigas sa mga bagay. We desire for milk. Amen? Kaya nga nagiging maingat din tayo kung ano yung mga pinapakain natin, yung mga nagkakaroon ng mga katungkulan sa iglesia ay nagiging maingat din kung ano yung pinapakain sa mga baguhan. Everybody shout amen. Amen? Pero as we grow, mga minamahal, from a stage of planting to growing, mga minamahal, hanggang sa tayo mag-establish as a church, mga minamahal, from milk, nagiging karne na rin yung pinapakain sa atin. Dahil ang hangarin ng ating pinakamamahal na Panginoon ay tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Hindi pwede, hindi po lumago ng ganito ang banal na iglesia ng ating dakilang Diyos. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, kung for 50 years, mga minamahal, puro gatas ang pinakain sa atin ng ating ginagalang mahal na pastor. Amen. Amen. For the first few years of the church, mga minamahal, our beloved friends in the Lord established the relationship with the brethren. Amen. Unang-una sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Amen. Kanilang, andyan ang pagtataga, pagtitiis, mga minamahal sa pangangaral, inunawa ng lubos, mga minamahal, ang kalagayan ng bawat kaluluwa na nililigtas, mga minamahal. Andun yung andun yung kanilang pananalangin sa bawat kaluluwa. At habang tumatagal at lumalago ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, unti-unti nang tinuturuan. Unti-unti na nagkakaroon ng standard of the church, processes of the church na sinusunod upang sa ganun, mga minamahal, ay mapabilis ang paglago ng bawat mananampalataya at bawat ginagamit sa banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. The reason why, mga minamahal, amen, nung na-establish na ang gawain ng ating dakilang Diyos, nagkaroon na rin ng mga standards. Amen? Nagkaroon na rin ng mga church culture na tinatawag, mga minamahal, na yun na rin po yung ating naging pattern. Amen, sa pagpapalaganap ng salita ng ating pinakamalapay noon at pangangasiwa sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya mapasalma lugar ang banal na gawain ng ating pinakamalapay noon because na-establish na ang gawain ng ating pinakamalapay noon dahil sa pananalangin at pananampalataya ng ating praise in the Lord bilang kinisiyahan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, makikita mo yung bunga ay pare-parehas. Everybody shout, praise the Lord. Mapa sa Pilipinas ka, nasa Canada ka, nasa Amerika, nasa amang bansa, makikita mo iisang bunga, mga minamahal, iisa yung espiritu ng bawat kaluluwa na niligtas sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Iisa rin yung standard na ipinapatupad, mga minamahal. Amen. Although we have the standard, iba-iba rin yung kapamaraanan kung paano na ipapatupad ito dahil nga iba-iba rin yung stages ng banal na iglesia sa iba't ibang lugar. Everybody shout, amen. Amen. May mga planting, nag-uumpisa hanggang sa sila'y lumalago, mga minamahal. Amen. Patigas na ng patigas, mga minamahal, ang mga pinapakain sa mga mananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Why? Because the Bible is clear in saying that the Lord desires for each and every one of us to grow in faith. Everybody shout, praise the Lord. And if a baby stops eating, it's a sign of sickness. Di po ba? Kapag ang ating anak, mga minamahal, isang bata, mga minamahal, ay hindi na kumakain o nire-resist na niya ang pagkain, mga minamahal, it is a sign na meron ng nararamdaman ng isang bata. Amen? Ninervous na tayo o kaya tayo ay kinakabahan dahil maaaring magkasakit ang bata, mga minamahal. Ganoon din po ang isang Kristiyano. If a Christian believer or a believer loses appetite for God's Word, ayaw ng pag-aralan, mga minamahal, ayaw ng pakinggan, mga minamahal, ng mga mabibigat na mga pananalita at mga pangangaral ng ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Amen? Unti-unti na siya, mga minamahal, nalalayo sa presensya ng ating dakilang Diyos. Unti-unti na siya magkakasakit. Para isang bata na hindi nakakain o hindi kumakain, pwedeng magkasakit ang isang bata hanggang sa pwede siyang mamatay. Dahil nga wala ng sustansya, wala ng nourishment. Ganun din po ang isang mananampalataya, mga minamahal, if we keep on resisting the Word of God, even if it's painful sometimes, everybody shout, amen. Amen? Dahil marami po instances, mga minamahal, na may mga naipapangaral na po sa atin na mga salita ng ating pinakamahal na Panginoon na maaari mabigat, maaari masakit, mga minamahal, bilang mga Kristiyano, dahil kailangan siya upang tayo ay lumago. Katulad, mga minamahal, na mga halimbawa sa banal na kasulatan, nung nag-umpisa na, mga minamahal, na mangaral ng ating dakilang Diyos, dahil nalalaman ng ating pinakamahal na Panginoon na natatapos na o malapit na ang kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, he started to rebuke the crowd. Noong una, mga minamahal, maraming sumusunod sa ating pinakamahal na Panginoon dahil nakikita nila yung mga himala. Amen? Nagpakain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ng 5,000 with few loaves and fish. Amen? So, maraming sumunod. They were so excited. They want to follow Jesus because of the miracles that they've been experiencing. Amen? So, they want to see that, more of that. But the moment that our Lord God and Savior Jesus Christ started to preach the gospel,
Anong ibig sabihin nun, mga minamahal? Hindi nagatas ang pinapangalan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kabaliktaran na ng mga kanilang mga natutunan o kay mga what they practice sa mundo. Like, you have to love your enemy, you have to forgive your enemy. Amen? Mahalin mo yung lahat ng mga bagay na kabaliktaran sa mundo na ginagawa ng isang tao, na yun ang nais ng malapay noon dahil sa bunga ng pag-ibig, dahil nasa iyo na ang kaligtasan, unti-unti nang tumalikod ang mga mananampalataya. And even in the Bible, it says many disciples. Hindi sinabi doon na many believers. Disciples. Ibig sabihin yung mga umugat na sa paglilingkod sa malapay noon. Unti-unti na silang lumayo sa ating pinakamalapay noon dahil nga unti-unti na rin nangaral ang malapay noon ng mga bagay na maaaring mabigat sa kanila para sila'y lumago, mga minamahal. Kaya ang tanong ng ating pinakamalapay sa Kristo sa 12 disciples na natira, will you also leave me? Amen? So the challenge to us now is, will we leave the Lord? When the time comes, mga minamahal, na tayo ay lalago na sa ating paglilingkod, sa ating pinakamalapay noon, at kailangan na natin kumain ng mga bagay, mga minamahal, na mabibigat, alang-alang sa ating paglago, sa ating pananampalataya. Amen? Ang dalangin natin, mga minamahal, naway manatili tayo hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Sa 2 Pedro 3:18 or 2 Peter chapter 3 verse 18, praise the Lord. Sundan po ng Hebrew chapter 6 verse 1. 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Hebrews chapter 6 verse 1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Amen. Praise the Lord. Dito sa aklat ng Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 18, datapat na magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. That's right. Sumasa kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailan pa man siya nawa. Amen. Dito po sa aklat ng Hebrew Kapitulo 6, versikulo 1, kaya tayo ay tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo ay managpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So growth is expected. Hindi optional ang paglago. Everybody shout, amen. Ito po ay utos ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So staying stagnant is very dangerous. Amen. Kapag halimbawa lumalago na tayo, tumatagal na tayo sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon at nakikita natin na parang stagnant na tayo sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. So how we differentiate? Amen. Kung stagnant tayo or we are growing Christian, mga minamahal. Amen. Pwede mo masabi, mga minamahal, kapag stagnant ka, amen, maaari masyado pa tayong sensitibo sa mga bagay-bagay na espiritual o sa gawain ng ating pinakamalapay noon. Pero mapapansin mo na ikaw ay lumalago sa gawain ng ating pinakamalapay o lumalago sa iyong pananampalataya kapag hindi mo na napapansin yung dating ikaw. Everybody shout, praise the Lord. Amen. That is your basic basis, or barometer. Amen. In checking if you're growing or you're stagnant. Amen. Dahil kung tayo ay nababata, bago tayo nabautismon, alam natin kung ano tayo. Kilala natin ang ating mga sarili. Everybody shout, amen. Kaya may mga nababanggit na, pasalamat ka, hindi ako, pasalamat ka na bautismoan ako. Pasalamat ka na ilubog ang aking kamay. May mga ganun pa. Dahil yung mga minamahal, minsan, nakikilala ng isang Kristiyano, siya ay lumalago dahil nga may mga bagay na hindi niya na nagagawa, na dati ay nagagawa niya. Amen. Mga bagay na pagkakasalan na nung siya ay nakakilala at nabautismoan sa pangalan ng Yesu Kristo, ay nagkakaroon na siya ng conviction at hindi niya na nagawa ayon sa tulong ng Espiritu Santo. Palapakan natin ang ating pinakamalapay Panginoon. So that is a sign that you are growing. At habang lumalayo ka, mga minamahal, at nakikita mong hindi na ikaw yung dating ikaw, mga minamahal, that is a sign of growing. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Pero kung halimbawa, nasasabi mo na, ako nga, naligtas ako ng ganito, 1970s, 1980s. Pero titignan mo yung lakad, mga minamahal, na natili ka.
Yung kahinaan mo, inalagaan mo pa rin yung kahinaan mo, mga minamahal. Habang yung iba, mga minamahal, na uungusan na, tumatakbo na sila, papalayo sa kanilang takbong espiritual, mga minamahal, masasabi mong stagnan ka. Kulang ang iyong paglago, mga minamahal. Ibig sabihin, kulang ang iyong pagsunod sa salita ng ating pinakamalapay noon. Kulang ang ating kaalaman. Amen? There is something wrong sa ating relationship sa ating pinakamahal na Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen? So, a Christian that do not grow or does not grow will be vulnerable to deception. They will be vulnerable to weaknesses. Everybody shout amen. Kaya marami mga minamahal, yung mga hindi malalim ang kanilang pagkakakilala sa ating pinakamalapay, hindi malalim ang kanilang pagkaunawa sa salita ng ating pinakamalapay noon, they're prone to deception. Amen? May mga darating, may mga kakausap, may mga bubulong sa kanila, sasabihin nila, ay oo nga, o siguro nga, ganun. They will doubt their faith, sasabihin nila, oo nga, nasa katotohanan kaya ako? Amen? Ay, baka nga totoo na parang dalawa lang ang Diyos. Baka naman totoo, tatlo nga pala ang Diyos. Dahil nga hindi umugat, mga minamahal, hindi nila lubos na inunawa ang salita ng malapay noon. Nanatili sila, naging stagnant sila. Amen? They are not prone to deceptions. They are not prone to weakness. Madali silang magapin ng kaaway, mga minamahal. They will be prone to temptation. Everybody shall praise the Lord. Kaya ang paglago, mga minamahal, hindi po yan optional. Yan po ay sinabi ng ating pinakamalapay, it is a command. Ito po ay iniutos ng ating pinakamalapay noon. Sabi ng Banal Kasulatan, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. It is a command. The statement is a command. Hindi po sinabi na, please grow in grace. Hindi siya pakiusap, mga minamahal. Ito ay command ng ating pinakamalapay noon. Grow in grace. Grow in the knowledge of the Lord. Everybody shall praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, the moment that we embrace, the moment that we are called by our loving God, alalahanin na po natin, hindi po tayong pumili sa ating pinakamalapay noon. Ang pumili sa atin, ang ating pinakamahal na Jesucristo. Everybody shall praise the Lord. Kaya nung tayo ay tinawag ng ating pinakamahal na Jesucristo, tayo inutusan ng malapay noon na lumago, mga minamahal, amen, sa biyaya at lumago sa ating kaalaman sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. At sa ikalawang, mga minamahal, na talatang ating nabasa kanina, Hebrews chapter 6, verse 1, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Everybody shall praise the Lord. Anong ibig sabihin po dito, mga minamahal? Pagkatapos mo natin matanggap ang bautismo, tayo ay nag-umpisa sa ating paglilingkod, sa ating pinakamahal na Panginoon. Hindi po pwede, mga minamahal, na manatili tayo sa foundation level. Ano yung foundation level na tinatawag, mga minamahal? Repentance, baptism, Acts 2:38. Repentance, baptism, faith. Kailangan, mga minamahal, anong sabi ng Banal Kasulatan? We must press on to maturity towards perfection. Everybody shall praise the Lord. Kailangan, mga minamahal, binabantayan na natin ang ating lakad, ang ating paglilingkod, mga minamahal, towards perfection, to be Christ-like. Everybody shout amen. Because that is the goal of Christianity. Amen? Hanggat sa tayo fully sanctified, mga minamahal, magiging kahalintulad na natin ang ating pinakamahal na Jesucristo. Everybody shout praise the Lord. Kaya, mga minamahal, the more that we draw closer to be Christ-like, mga minamahal, mapapansin natin na mas lumalayo na tayo sa mundo. Dahil ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi siya naging kabahagi ng mundo, mga minamahal, because Jesus has a separate kingdom. And we are being prepared for a separate and different kingdom. Everybody shout amen. Hindi po ang buhay natin ay para dito sa mundo, mga minamahal, panandalian lamang po, temporary lamang po ang ating buhay sa mundong ito. But our life here is a training ground of our future role in the coming millennial kingdom of our loving God. Everybody shout praise the Lord. So everything is being tested. Habang binibigyan tayo ng buhay ng ating pinakamalapay noon, we are being tested. We are being given opportunity to be rewarded by our loving God. Amen? May pagsubok kang kakaharapin, mga minamahal. How would you respond to the test? How would you respond to the trial? Amen? How do we resist the temptations of the enemy every second, every minute of our life? So every time that we respond in a spiritual way, mga minamahal, the more that we are being rewarded by our loving God. Everybody shall praise the Lord. So that is a training ground ng mahal na Panginoon. Every time that we fail, mga minamahal, we lose our reward. But every time that we become victorious in the name of Jesus Christ, nadadagdagan ang ating reward. Everybody shout amen. Okay, everything is a test, mga minamahal, and every situation, there's always a choice. How would you respond to a certain situation? How would we respond to a certain test? How would we respond to a certain temptation? If we responded in a spiritual way with faith in the name of Jesus Christ, there is a reward. If we fail, babalik tayo from zero. Hanggang sa ma-overcome natin yan, mga minamahal, at doon na ibibigay ng malapay nun the fruit.
Amen. Everybody shout, praise the Lord. The fruit of the Holy Spirit in Galatians, love, joy, peace, patience, meekness, kindness, goodness, faith, temperance, self-control. Paano makakamit ang isang Kristiyano yan, mga minamahal? Hindi agad-agaran yan. Hindi pwedeng, love, Lord, give me love. Give me the spirit of joy. Give me the spirit of patience, kindness. Maliban sa panalangin, mga minamahal, bago ibibigay ng malapay noon, ang malapay noon lagi may kondisyon. Iti-test mo na tayo. Everybody shout, amen. Bibigyan tayo ng pagsubok, mga minamahal, kung narapat nang ipagkaloob sa atin yung spirito na yan, o narapat na ba yung spirito na yan para sa atin, mga minamahal. Ano yung kalagayan nating spiritual sa malapay noon? Doon palang ibibigay ng malapay noon, yung nararapat na spirito para sa'yo, the gift of the Holy Spirit. Amen? Bibigyan ka ng sitwasyon na kung saan susubukin ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa. At minsan hindi sa labas. Hindi po taga-labas ang gagamitin, mga minamahal. Dahil kung sanlibutan minsan nagagamitin, madaling iproseso. Ay, di ba na sanlibutan, hindi naman kasi mananampalataya ka, okay lang, unawain. Pero kung minsan pag gagamitin, mga minamahal, kapatid mo, mga minamahal, o kaya kapwa mo mananampalataya, ang hirap dahil alam mo mananampalataya. Amen. Pero yung pala sinusubukan tayo ng malapay noon. Amen. So the moment that we overcome it with love, that's the time the Lord will give us the spirit of love. Amen? Dahil na-overcome mo na yan. Kaya mapapansin mo kahit na magpapaulit-ulit yan sa ibang mga tao, mga minamahal, mananampalataya o hindi, madali mo na siyang ma-overcome because you already have the Spirit. Everybody shall praise the Lord. The next step would be, okay, next anak, the spirit of patience. Bibigyan tayo ngayon ng sitwasyon, mga minamahal, paano susubukin yung patience natin? And kapag na-overcome na natin yan, mga minamahal, ibibigay yung spirit of patience. Everybody shall praise the Lord. Pero kung hindi pa, mga minamahal, the Lord will give another situation and another scenario with different people. Hanggang sa na-overcome mo yan, mga minamahal. Hanggat hindi po natin na-overcome yan, hindi po natin makukuha yan. Magpapaulit at magpapaulit po yan sa atin. Everybody shout, praise the Lord. So, that is the sanctification process. Sanctification process depends on how we respond to certain situation for us to be sanctified by the Lord. Amen? So, if we keep on disciplining ourselves, mas mapapabilis po yung sanctification process natin. If we always respond in a positive way, in a spiritual way, ayon sa salita ng malapay noon, mapapabilis ang sanctification process ng isang Kristiyano. Everybody shout, amen. At anong sabi, mga minamahal, kapag mabilis ang sanctification process mo, mga minamahal, malapit ka na sa pintuan ng glorification. Amen? Ibig sabihin, malapit ka na sa pintuan na kung saan magiging hawig mo na ang malapay noon to be a Christ-like. Amen? Pwede ka nang kunin ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya yung mga nauna ng mga Kristiyano, ibig sabihin they're fully sanctified by the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kaya huwag tayong magtaka, mga minamahal, dahil alam ng malapit yung appointed time ng isang tao, minsan may isang nagbaksay o nanlalamig, mga minamahal, upang sila'y mabilis na masanctify, bibigyan sila ng karamdaman o pahintulutan ng malapit nung sila'y madisgrasya o na mabubuhay pa upang sila'y magkaroon ng tunay na pagsisisi at mapapabilis ang kanilang sanctification. O kaya sila magkakaroon ng karamdaman upang sa ganun habang sila naghihirap, sila ay didisiplina, sila ay tuturuan ng malapay na mapalapit sa presensya ng malapay noon. Makapagsisi sa kanilang mga kasalanan, mga minamahal, at marirealize nila ang kahalagaan ng merong Kristo sa kanilang puso. At pagkatapos noon, mga minamahal, saka sila kukunin ng malapay noon. Hindi ipagkakalob ang kagalingan dito, pero yung kagalingan ay ipagkakalob ng malapay noon sa piling ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, pinahintulutan niya ng malapay yung karamdaman na yan o yung sitwasyon na yan upang sa ganun mapabilis yung sanctification process nila dahil nga nalalapit na ang kanilang appointed time. Amen. Pero sa atin, mga minamahal, dahil hindi po natin alam yung appointed time natin, mga minamahal, tulungan natin ang ating sarili, disiplinahin daw natin ang ating sarili, sabi ng baka kasulatan, mga minamahal. Amen. Therefore, living the principles of the doctrine of Christ and let us go on unto perfection. Tulungan natin ang ating sarili na mapabilis, mga minamahal, yung sanctification process natin towards perfection or glorification na sinasabi. Everybody shall praise the Lord. Yung glorification, mga minamahal, ibig sabihin, handa na tayong kunin ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, may mga makakausap tayo ng mga Kristiyano, amen, na mga matatagal na mga Kristiyano na wala ka maririnig sa kanilang bukang bibig na handa na silang kunin ng mahal na Panginoon. Amen? Yung kanilang mga ligway, naririnig natin, handa na akong kunin ako ng mahal na Panginoon. Kahit na anong araw, kahit na anong kapamaraanan, basta kunin ako ng mahal na Panginoon, handa na ako. Ibig sabihin, mga minamahal, they are sanctified by the Lord. Mabilis yung sanctification nila, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya tayo, mga minamahal, magpagtuloy. Sabi na ba kasulatan, mga patuloy sa kasakdalan. Hindi sapat lang na mga minamahal na tayo nakatayo lang sa pundasyon, kundi kailangan tayong sumulong. Amen? Sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Kristo.
So Christian maturity is not optional. Everybody shout amen. Basahin po muna natin Romans chapter 8 verse 29 and John chapter 15 verse 8. Romans chapter 8, verse 29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Gospel of St. John chapter 15, verse 8. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahalang Jesucristo. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 29. Sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 8. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon, kayo'y magiging aking mga alagad. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Sa unang talatang ating nabasa, mga minamahal, tayo ay itinalaga ng ating dakilang Diyos na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Everybody shout amen. We are predestined to be conformed to the image of His Son. Ibig sabihin to the image of our Lord God and only Savior, this Jesus Christ. To be Christ-like. Everybody shout amen. Kaya nang sabi natin kanina, mga minamahal, the goal of growth is not just knowledge, but transformation. Kaya may pagbabago sa isang tunay na anak ng malapay noon. Hindi pwedeng walang pagbabago. Hindi na natin pwedeng sabihin, mga minamahal, hindi pwedeng sabihin na tayo naglilingkod lang sa malapay noon na walang pagbabago. Kailangan merong pagbabago sa ating buhay, sa ating lakad bilang mga anak ng ating pinakamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Because our goal is to become more like our Lord God and Savior Jesus Christ. Everybody shout, praise the Lord. So the sign of spiritual growth, gaya ng unang mga nasabi natin kanina, there is an increase in love. Amen. There is increase in holiness. There is increase in service. There is increase in humility. Lahat ay nag-i-increase yan. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Katulad din, mami naman, sa isang trabaho, mami namahal, if you are performing well in one company, mami namahal, there's always increase. Everybody shout, amen. Ibig sabihin, lumalago, mami namahal, ang iyong kaalaman sa kumpanya. Napapakinabangan ka na ng kumpanya, so the company will increase your salary. It is the same thing in our service to the Lord. Everybody shout, amen. The more that we grow in our spiritual walk in the Lord, everything will increase. Our love, unang-una sa mahal na Panginoon. Pangalawa, our love to our fellow brethren and believers. Everybody shall praise the Lord. Our love for souls, mga minamahal, sa mga tao, sa mga kaluluwa na hindi pa naliligtas. Darating yung panahon, mga minamahal, na magkakaroon na tayo ng pasanin para sa mga kaluluwang hindi naliligtas. Yung magkakaroon ka na ng habag. Darating yung panahon, mga minamahal, pag makikita mo yung ibang tao, mga minamahal, ikaw ay mahahabag na. At mauudyukan ka na ng Espiritu ng malapay na i-share yung gospel. Maghahanap ka ngayon ng leaflet. Amen? Dahil nga ayaw mo maranasan, gusto mo maranasan yung mga bagay na nanarasan mo. Na kahit na wala kang pagpapala, you have the peace of mind. We have the joy that comes from the Lord. Everybody shall praise the Lord. Ibig sabihin, your love is increasing. Your love for Jesus, your love for lost soul is increasing. Everybody shall praise the Lord. Amen. Mapapansin na rin natin, mga minamahal, nung una, napakahirap natin sundin ang kabanalan. Ano nga ba yung kabanal? Bakit kailangan pang ganito, ganito? Marami tayong mga katanungan. But as you grow in love with the Lord, as you grow in your spiritual walk in the Lord, dahil pinipilit mo na abutin ang ang salita ng ating pinakamalapay noon, lumalago at lumalagong yung pananampalataya. Lumalalim din na lumalalim ang yung relasyon sa ating pinakamalapay noon. Unti-unti mong nauunawaan. Nag-increase ngayon, mga minamahal, yung understanding natin sa kabanalan ng ating pinakamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. Kung noon, mga minamahal, nagtatago-tago tayo sa mga bagay na hindi pa natin kayang sundin. Pero darating ang panahon, amen, habang lumalago ka sa paglilingkod sa malapay noon, and it's a choice, mga minamahal, amen, mapapansin mo, ikaw na yung gagawa, ikaw na yung nagkukusa. Everybody shout, amen. Amen. Minsan, mga minamahal, dahil sa katigasan ng ulo natin, mga minamahal, dahil nasa mundo pa tayo, minsan malapay noon, magbibigay na ng paalala para mas mapabilis yung sanctification. Everybody shout, amen. Yung iba, naririnig natin yung mga patotoo nila, sila yung napapaalalahanan. Nung sila, mga minamahal, ay hindi nakasunod sa pamantayan ng kabanalan ng ating dakilang Diyos, sila pinapaalalahanan ng malapay noon. Bakit? Dahil mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Nais ng malapay noon, mga minamahal, for us to become more like Him. Everybody shout, amen.
So there's always increase in everything, in holiness, in love, in our humility, in service to the Lord. Amen? Kaya minsan, mga minamahal, may mga patotoo tayo, o kaya may mga narinig tayo, mga sinasabi ng mga kapwa natin, mga mananampalataya. Naku, si ganito. Naku, sinigawan ako ng aking boss. Magpasalamat siya, Kristiyano ako. O, di ba? Ibig sabihin, luhalagot tayo, mga minamahal, because yung humility natin nag-i-increase. Napapahiya tayo, mga minamahal, pero dahil nga, we have the humility that comes from the Lord, mga minamahal, mas pinipili natin magpakumbaba at ibigay, ilaan lahat sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So there's increase in humility, but behind that is a great reward that comes from the Lord. Amen. Maaaring sabihin ng iba, nagtatagumpay ang tao. Nagtatagumpay, mga minamahal, yung mga nanlalait o yung mga umuusik sa atin, mga minamahal, pero the more that we humble ourselves in the Lord, amen, at binibigay, inilalagak natin lahat yan sa malapang ibig sabihin, yung pag-ibig natin, yung humility natin nag-i-increase, ibig sabihin, tinataas din ng malapang yung reward na nag-aantay para sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi nga, our service in the Lord will never be in vain. Walang kalugihan sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Bawat sakripisyo ng isang Kristiyano, mga minamahal, bawat oras na inilalaan nyo sa gawain ng mahal na Panginoon sa Kristo, bawat sentimo na ibinibigay nyo para sa gawain ng mahal na Panginoon, yan ay may nag-aantay na reward sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kung ang pagtulungan natin sa sanlibutan, mga minamahal, sa hindi mananampalataya, may reward na yun. How much more, mga minamahal, sabi na ba kasulatan, how much more? Amen? In the kingdom of God. Ibig sabihin, how much more sa gawain, sa kapwa natin mga mananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At sa kalawang talata na ating nabasa, herein is my Father glorified that you bear much fruit. Amen. So ibig sabihin, mga naman, ang paglago ay nagbubunga ng fruit. The fruits of the Holy Spirit na sinabi natin kanina. At ano pa, mga minamahal? Yung kaluluwa na ating nadadala sa paanan ng ating pinakamahal na Panginoon. Souls won. The lives changed. The testimony shared. Dahil kapag lumalago tayo sa ating pananampalataya, nadadagdagan din yung ating mga patotoo. Everybody shout, praise the Lord. Mula sa isang patotoo, mga minamahal, dahil lumalago ang iyong pananampalataya, dahil tinetest tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Minsan, mamarapatin o pahihintulutan ng malapay noon katulad ni Job na magkaroon ng mga sakuna, mga karamdaman dahil titignan ng malapay noon kung paano tayo lalago sa ating pananampalataya. Aasa ba tayo sa gawa ng tao? Aasa ba tayo sa malapay noon? So how did we respond to that? If we responded in a way na sumampalataya tayo sa malapay noon, mag-i-increase yung pananampalataya natin. It will be an added testimony. Everybody shout, praise the Lord. That is growth. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi dito, mga minamahal, at dahil doon, naluluwalhati natin, mga minamahal, nabibigyan natin kaluguran ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, if we grow spiritually, it glorifies our loving God. Everybody shout, amen. And sabi nga, mga minamahal, a growing Christian is a light unto the world. Amen? A growing Christian is a light unto the world. Dahil ang lakad niya, mga minamahal, amen, ay magiging halimbawa. Kahit na hindi pa po tayo nagsasalita, mga minamahal, amen, dumadaan lang tayo o tinitignan lang tayo ng sanlibutan, mga minamahal, amen, nagliliwanag daw tayo, nagniningning daw tayo sa kanilang mga mata. Everybody shout, amen. Kaya minsan may mga minamahal, tayo, mga Kristiyano daw, we attract people. Amen? Kaya minsan, mga minamahal, may lalapit sa'yo, oh, you look so happy. You look so peaceful. My dear, di ba may mga ganun dahil, why? Because we produce light. Hindi natin nakikita yan, mga minamahal, pero nasa atin yung mga minamahal. Nagiging ilaw tayo. Kahit na hindi tayo nagsasalita, may mga kapitbahay tayo na, Brad, pwede mo ba, saan ka ba pumupunta? Kagaya ng patotoo natin narinig, mga minamahal. Saan ba pumupunta? Saan ka ba pumupunta? Ilang taon na kita nakikita. Pare-paras lang naman tayo ng tahanan. Pare-paras lang naman tayo ng kalagayan, pero parang ang saya-saya mo. Paglabas mo, lagi ka nakabarong. Ano bang trabaho mo? Nalaman ko, hindi ka naman nagtatrabaho sa gobyerno. Diba? Dahil nga yung kapatid natin, mga minamahal, lumalakad ayon sa kalooban ng malapay no. Nakikita lang yung ilaw. So kahit na yung kapatiran natin hindi pa naghayo, mga minamahal, hindi ko alam kung bakit kasi siya hindi naghayo sa kanyang kapitbahay. Pero dahil nga kahit na hindi naghayo, sabi ng baka kasulatan, naging ilaw siya. Amen? Yung lakad nila mismo bilang pamilya, mga minamahal, naging ilaw. At yun yung kapamaraan na naligtas ang kanyang mga kapitbahay. Everybody shout, praise the Lord. Dahil maraming makikurious. Amen? Dahil sa ating mga Kristiyano, ano sabi ng baka kasulatan? The Lord will give us the peace that passeth all understanding. Kapayapaan na hindi maunawaan ng sanlibutan. Amen? Na kahit na nagkakaroon ng mga dilubyo, ang mga tunay na Kristiyano, praise the Lord. Hallelujah. Sign na ito, end times na.
Ay yung sanlibutan, paano? Lagi na lang nag-aalala, mga minamahal, paano ililigtas, paano, di ba? Nagpapanik buying, mga minamahal. Pero tayo mga Kristiyano, ay bahala ang malapay noon. Amen? The Lord will be my shield and buckler. Lahat na ng salita ng malapay, gagamitin natin, mga minamahal, to comfort us, to strengthen us. Everybody shall praise the Lord. Yan ang kainaman ng isang tunay na Kristiyano. Everybody shall praise the Lord. We have the peace that passeth all understanding. Kaya kung minsan hindi maunawa ng sanlibutan, kaya sasabihin, ano ba yan, Brad, sis? Ito na nga lang yung oras mo. Ang mahal-mahal kaya ng additional oras dito sa Canada, pipilitin mo pa rin pumunta sa gawain mo na 4 hours? Ano ba binibigay? Sinusweldohan ka ba ng church mo? Diba? May mga ganun mga katalungan sa atin. They cannot understand because it's clear in the Bible. We have the peace that passeth all understanding. The world will never understand that. Pero tayo mga tunay na anak na malapay noon, nagsusumikap tayo because we have the peace that passeth all understanding. Tayo ay nagsusumikap, tayo mga minamahal, ay nagsasakripisyo because we have the peace that passeth all understanding. Hindi man nila maunawaan, pero tayo mga tunay na anak na malapay noon, binigyan tayo ng tunay na pangunawa ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya sa mga huling talata, mga minamahal, Luke chapter 6 verse 40, kung meron po sa ating listahan, praise the Lord. The Gospel of St. Luke chapter 6 verse 40. The disciple is not above his master, but everyone that is perfect shall be as his master. Yes, amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Lucas, Lucas Kapitulo 6, versikulo 40. Hindi higit ang alagad sa kanyang guro. Datapwat ang bawat isa pagka naging sakdal ay magiging katulad ng kanyang guro. Amen. Palakpakan natin pinakamahal na Panginoon. So, ibig sabihin, mga minamahal, sa talatang to, spiritual growth is about discipleship. The moment that we're called to be Christians, baptized in the name of Jesus, hindi po tayo tinawag na members lamang or followers, mga minamahal. We are called as disciples of God. Everybody shout amen. So spiritual growth is about discipleship. Amen. We have to learn, we have to follow our loving God and Savior Jesus Christ. Amen. And we have to keep on learning from Christ until we become like Him. Katakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Kaya nga sabi dito, the disciple is not above his master. Hindi natin hihigitan ng ating pinakamalapay sa Kristo. But everyone that is perfect shall be like his master. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya nga mga minamahal, mapalad tayo natin pinagkalooban ng mga magulang natin sa ating pinakamalapay noon na ipinakita nila kung paano sumunod katulad ng ating pinakamalapay sa Kristo. Paano manampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Amen. They are not our master as our loving God and Savior Jesus Christ, but they led an example how to be like our master Jesus Christ. Everybody shall praise the Lord. Sa pananalita, sa gawa, sa pananampalataya. Everybody shout amen. Kaya hindi po nakapagtaka o wag natin pagtakahan, mga minamahal, o kapag may mga baguhang nakikinig, wag tayong magtaka kung bakit sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, maya't maya, mga minamahal, nagbibigay tayo ng mga halimbawa kung paano lumakad, mga pamumuhay, mga pangangalan ng ating ginagalang mga pastor. Bakit? Dahil nakita rin natin sa kanila, mga minamahal, bilang mga tunay na disipulo ng ating dakilang Diyos, kung paano sila lumago sa kanilang spiritual na lakad sa ating pinakamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. At sa pamamagitan ng kanilang mga turo, tayo din naman ay tinuruan paano lumakad bilang mga tunay na disipulo ng ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout praise the Lord. Dahil maliban sa mga character in the Bibles na pwede nating gawing halintulad o ihalintulad natin sa ating paglago, paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Mapalad tayo na meron tayong nakikita sa ating henerasyon, sa ating panahon, katulad ng ating brother friends in the Lord, kung paano sila lumakad sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Alam naman natin, kunin natin yung halimbawa ng mga sanlibutan, ng mga tanyag, ng mga tagumpay. That is the world, mga minamahal. Pero ang pinag-uusapan natin sa iglesia ng malapay noon, yung spiritual na paglago, spiritual, mga minamahal na pamumuhay natin. So bibigyan na, ang kukunin natin halimbawa, yung mga binigay ng mga lingkod ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen? Hindi po yung pagsamba, hindi po yung pag-idolize, mga minamahal, pagbibigay ng halimbawa. Amen? Amen. Dahil wala pong ibang tinuro ng ating ginagalang mga pastor na sambahin, itaas, pangaralan, kundi ang ating pinakamahal na Kristo. Everybody shall praise the Lord. And what will be the consequences of lack of growth? Amen? I-shortcut na lang po natin, mga minamahal. If we lack growth sa ating paglilingkod sa malapay noon, it will lead to weak faith. It will lead to neglect fellowship. Amen? Basahin nyo na lang po sa inyong mga tahanan. Hebrew chapter 10, verse 23 to 25.
hihina ang ating pananampalataya. Amen? Hanggang sa unti-unti mga minamahal, mawawalan na tayo ng joy to serve the Lord. Hanggang sa mga minamahal, yung iba, dahil matitisod na tayo mga minamahal, maaaring wala na tayong kasiglahan sa paglilingkod sa malapay. Ayaw na rin natin makipag-fellowship, which is a commandment of the Lord, mga minamahal. Na instead na pilitin mo yung sarili mo, mga minamahal, ayaw mo nang makipagkaisa, mga minamahal, sa mga ibang mga mananampalataya. That is a consequence of lack of growth in a spiritual walk in the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Magkakaroon, mga minamahal, ng immaturity. Magkakaroon ng poor discernment. That's in Hebrews chapter 5, verse 14. Amen? Magkakaroon ng poor discernment. Hindi mo na madidiscern alin yung gawa ng kaaway, alin yung para sa malapay noon, alin yung nais ng malapay noon. Hindi mo na madidiscern kung ano yung hakbangin ng isang tao, kung yan ay kakabuti mo o hindi. Amen? Hindi mo na makikita kung ang isang tao, ano yung hangarin ng isang tao. Magkakaroon na tayo ng poor discernment. Akala natin, mga minamahal, yung mga tao nakapaligid na sa atin ay nakakatulong sa atin. Hindi na natin madidiscern ang kanilang mga motibo. That is a consequence of lack of growth. Dahil mga minamahal, if we are growing in Christ, mga minamahal, and to become Christ-like, like our Master, Jesus Christ, may mga tao na darating sa atin, lalo na ang mga sanlibutan, makikita mo ang motibo nila. Amen. Makikita mo anong rason nila ng paglapit sa iyo, mararamdaman mo daw dahil nga nasa atin ang spirito ng malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. And all of us, we have the Spirit of the Lord. Ibig sabihin, mararamdaman mo. Kaya mga tunay na mga Kristiyano, lalayuan natin ang mga bagay na alam natin na hindi nararapat at akma sa ating paglago, sa ating spiritual. Everybody shout, praise the Lord. Dahil may conviction ang bawat isa sa atin. Amen. Amen. Yung discernment na tinatawag, mga minamahal, mako-convict, parang iba. Amen? Yung mga katrabaho natin, punta tayo sa ganito. Meron lang tayong bibisitahin, pero nararamdaman mo anong motibo. Nadidiscern mo ano yung purpose nila. Kaya lalayon mo. Amen? I-resist mo na yan. Amen? Dahil sabi ng mga kasulatan, resist the devil and the devil shall flee away. Everybody shall praise the Lord. At kung nataon, mga minamahal, na napagbigyan mo ang mga bagay na yan at nagkasala ka, bibigyan ka ngayon ng conviction ng malapay noon dahil nga nasa iyo ang spirito ng malapay noon. You will be convicted. Why? You will be convicted because of His holiness that will lead you to repentance. Amen? Kaya kapag nakukonvict tayo, magpasalamat tayo. Ibig sabihin, nasa atin pa ang spirito ng malapay noon. Ang nais lang ng malapay noon, humingi tayo ng tawad, lumuhod tayo, ibalik natin ang una nating pag-ibig sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang nakakatakot kung wala ng conviction ang bawat isa sa atin. Ibig sabihin, mga minamahal, nagpapaulit na natin pinagbibigyan. Amen? Ang mga bagay na hindi nararapat sa ating paglago, sa ating paglakad sa ating pinakamahal na Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya sa mga huling talata, mga minamahal, basahin po natin, mga minamahal, kahit nasa English na lamang po, Hebrews chapter 10, verse 23 up to 25. Hebrews chapter 10, verses 23 to 25. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. We are now in the end times. Nakikita natin at nararamdaman natin ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, Amen. Amen. Lalo na we are in a developed nation. We are in Canada. We're in makikita mas greatly na nakikita natin yung epekto, mga minamahal, ng persecution sa mga believers. Everybody shout, praise the Lord. Isang araw lamang, mga minamahal, amen, parang sa bansang Canada, yung mga isang grupo, amen, na nagsusulong ng batas na kung saan they want to criminalize religious belief dito sa Canada. Amen. At kung magpapatuloy niyan at kung aaproban niyan, mga minamahal, ng inyong ng gobyerno, mga minamahal, we will be in danger. Amen? Pero sabi ng banal kasulatan, mga minamahal, we will be covered by the blood of Jesus Christ. Ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung ipagtatrabaho natin at ipaglalaban natin ang pananampalataya natin, tayo ay pag-iingatan, tayo ay gagabayan ng ating pinakamahal na Panginoon. Wala makapagpipigil sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At sa Tagalog na lamang po, Hebrews chapter 5, verse 14. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Tagalog na lamang po, Hebrews chapter 5, verse 14. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 5, versikulo 14. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa may mga gulang sa makatuwid
ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanyang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. But strong meat, sabi dito mga minamahal, but strong meat belonging to them that are full of age. Everybody shout amen. Kaya pag tayo tayo tumagal na daw sa paglilingkod sa ating pinakamalapay, hindi pwedeng gatas na lamang palagi. Amen. Amen. Kailangan mga minamahal, matigas na karne na, strong meat. Ibig sabihin, it belongs to them that are of full age. Amen. Kaya habang tumatagal tayo sa ating paglilingkod, mga minamahal, we expect, amen, na matitigas na mga karne na ang ating kinakain. Even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, dahil kapag laging milk ang nakakain o naiinom ng isang mananampalataya, mga minamahal, nanatili silang sanggol. Anong ibig sabihin, mga minamahal? They will be unable to handle deeper truth. Amen? We cannot handle yung pagdidisiplina ng malapay noon, ang pagtuturo ng ating pinakamalapay noon. Yun nga, gaya ng sabi natin kanina, we will be prone to deception. We will be vulnerable to false doctrine and everything. Yun yung danger kapag hindi tayo magiging matatag. Amen? Kapag hindi tayo kakain ng mga matitigas na mga bagay o karne, gaya ng sinabi ng mga kasulatan. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Hindi na tayo kumbaga sa isang investigador, mga minamahal, hindi mo na maimbestiga kung alin ang tama o anong mali. Hindi na natin madidiscern o madidecipher. Everybody shout, praise the Lord. So vulnerable tayo sa false teaching. Vulnerable tayo sa false doctrine. Vulnerable tayo sa deception ng kaaway. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, sa huling talata na lamang po, mga minamahal, Hebrews chapter 10, verse 35 to 36. Sa English na lamang po. Hebrews chapter 10, verses 35 to 36. Cast not away, therefore, your confidence, which hath great recompense of reward. Right, amen. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Everybody shout, praise the Lord. Sinampalatayaan na natin ang ating dakilang Diyos. Tinanggap natin ang ating pinakamalapay Panginoon. Nabautismo tayo sa pangalan ng ating pinakamalapay Kristo. Amen. Cast not away, therefore, your confidence in the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At anong nag-aantay sa ating mga minamahal? There is a great reward. Recompense of reward. For you have need of patience that after you have done the will of God, you might receive the promise. Ang pangako, mga minamahal, maliban sa buhay na walang hanggan, mga minamahal, tayo ay maghahari kasama ng ating pinakamahal na Kristo. Before the everlasting life, there is 1,000 years, the millennial kingdom of the Lord, where we will reign together with the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Yun ang ating isipin. Ilang taon lang, mga minamahal, ang tagal natin dito sa mundo, mga minamahal. Mapalad na tayo kung meron tayong 80. Amen? But the kingdom of God that awaits us to rule, reign together with Him is 1,000 years. Amen? And we have to understand the timeline of Jesus is different from our timeline. 1,000 years, mahaba po yan. Everybody shout, praise the Lord. Amen? And then after that, doon pa lamang yung buhay na walang hanggan. Eternity, forever and ever. Walang katapusan. Everybody shout, praise the Lord. That is life that awaits to each believer, mga minamahal, na lalago sa kanilang pananampalataya, mga minamahal. After entering salvation, mga minamahal, they entered the door of sanctification. They responded in a positive way, in a spiritual way. Lumago sa paglilingkod, mga minamahal, hanggang sa pumasok sila sa ikatlong pintuan, the glorified door, mga minamahal. The door of glorification. Handa nang humarap sa pagbabalik ng ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa ating paglilingkod, mga minamahal, ano man ang mga bagay na ating napagdadaanan sa mundong ito, mga minamahal, sa ating mga trabaho, sa ating pamilya, o maging sa loob ng iglesia, manatili po tayong tapat, manatili po tayong mga minamahal, na magkumapit sa ating pananampalataya. Amen. Naisin po natin na tayo patuloy na lumago sa ating paglilingkod, sa ating pinakamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga, kung if we lack wisdom, we pray for wisdom. And the Lord is gracious enough to give us wisdom to understand His will. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Tayo po natin yung mawit sa ating pinakamalapay sa Kristo. Awinin po natin unang pag-ibig sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Sa mga sandali, mga pagkakataon, mga minamahal, na maaaring tayo ay bumagsak, mga minamahal, sa pagsubok ng mahal na Panginoon. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Ibalik mo lang ang iyong unang pag-ibig. Magpakumbaba, humingi ng tawad.
At muli tayong ibabalik ng ating dakilang Diyos sa ating takbuhang nakalaan sa atin. Sa ating takbuhin, sa ating paglilingkod. Praise the Lord. Hallelujah. Hinahanap ko dati kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik ako muli, sa puso ko'y maranasan. Oh, hallelujah, hallelujah. Ligayang dulong mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-isa, naiisip ko rin na bakit ko nagawa ang pagtapa. Hindi ba sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa bawat panahon, hallelujah, mamahalin, sasabahin at paglilikuran. Mahal na pa yun, kahamagan niyo kami, mahal na pa Jesus. Una pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na pag-ibig ko, di ko ipagkakain. Iyo ang puso ko. Yes, my God, hallelujah. Iyo'y nagbabalik magmula ngayon hanggang doon sa langit. Una pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Hallelujah. Yes, Lord God. Jesus, hallelujah, hallelujah. Di ko rin ipagkakain ang puso ko. Ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mapula ngayon hanggang doon sa langit. Oh, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. At kahit na lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di mong ibigo. Sa sandali, kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Purihin ka, O Diyos, hallelujah. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Wala pa yun. Patuloy kami pangawalan. Wala pa yun, Jesus. Huwag mong ibalik ang aming walang pag-ibig, ang aming kasing-kasigan sa paglilingkod sa'yo. Hanggang sa iyong nakilang pagpabalik. Wala pa yun. Hallelujah, hallelujah. Hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig sa'yo ay di ko restore our joy, Lord God. Restore our love for you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang puso ko ngayon sa'yo ay nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na pag-ibig. Yes, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iyong puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Yes, Lord God. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Palakpakan po natin ang marangalan, banal na pangalan ng
pinakamamahal na Panginoon Kristo. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. For you are worthy, you are worthy, you are worthy to be praised. We love you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y magkaroon, mga minamahal, ng isang masinsinang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilan mo pagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na po Iso Kristo. Kung paano mo na dininig ang mga unang mga panalangin namin ginagalang mga pastor. Ganun din po, Malapinoon, ang mga panalangin ng bawat naririto. Malapinoon, bunga ng kanilang mga panalangin. Buna ka ng kanilang mga pag-ayun at pagsasakripisyo sa iyo, Malapinoon. Tugunin niyo po ang bawat panalangin ng iyong mga anak na naririto, Malapinoon Jesus. Hallelujah. Aming sinasamo, dinadalangin, Malapinoon. Nasa nalalapit mong pagbabalik, Malapinoon, kami madatnan mo mainit na naglilingkod sa iyo. Handa na sa humarap, Malapinoon, tapat, Malapinoon, sus sa aming paglilingkod. Tapas sa aming pag-ibig sa iyo. Tulungan niyo kami, Malapinoon, na sumunod sa iyong dakilang kalooban, Malapinoon. Tulungan niyo kami, Malapinoon, masunod mga mabagay na iyong ninanais, Malapinoon. Tulungan niyo kami, Malapinoon, maunawa na malalim ang iyong mga salita, Malapinoon, sus, umaami ito mga pamahuhay. Malapinoon sa aming paglilingkod sa iyo, Malapinoon. Patatagin niyo po ang bawal sa amin. Hanggang sa iyong dakilang pagbabalik, Malapinoon. Lagi mo, Malapinoon, ibalik ang una namin pag-ibig sa iyo, Malapinoon. Hallelujah. Sa matamis at makaming pangalan ng aming pinakamamahal na Iso Kristo. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Special prayer sa lahat, mga kapatiran sa lugar na ito. Sa dako ng Vancouver, Malapinoon, patuloy mo silang panghawakan, Malapinoon. Patuloy mo silang pagtibayin, Malapinoon, sus, at patuloy na gamitin sa malawakan pagliligtas ng marami pang kaluluwa, Malapinoon. Na iyong tatawagin sa lugar na ito, Malapinoon, sus. Pagkaisa niyo po sila sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Malapinoon, na nananahan sa bawat isa sa amin, Malapinoon. Pagtibayin niyo po sila, Malapinoon. Equip them with the Holy Spirit, oh God. Hallelujah. This we pray and claim in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise God. At tayo po dadako mga minamahal sa ating mga pangkalahat ng mga panalangin, sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Kung tayo may mga karamdaman, mga minamahal, ating po ipatong ang ating kariwang kamay sa ating ulo at mga minamaatkarang kamay sa mga parte na may mga karamdaman. Kung tayo may mga mabibigat, mga problema o sulirinin, mga minamahal, mga bisyong natitira pa, mga kahinaan natitira, ating po itaas ang ating dalawang kamay, mga minamahal. At ang ating sampalatayanan, mga minamahal, na anumang mabagay na ating babanggitin at dadalangin, ito'y ipagkakaloob ng ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Upo dakilan mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangalan ng pinakamahal na Panginoon Kristo. Sa mga noon ng mga panalangin na aming ginagalang mga pastor with Strada Almeida, malapay noon, narito pang boss sa amin, sa aming kanya-kanya mga dalangin, malapay noon, hallelujah, mga kahilingan, ikaw nakakabatid, malapay noon, even the unspoken request, O God, ikaw nakakabatid ng mga ito, tugunin niyo po ayon sa iyong dakilang kalooban at ayon sa kanilang mga pananampalataya, ipagkaloob ang mga ito, malapay noon, hallelujah, kagalingan sa anumang uri ng karamdaman, katugunan sa anumang problema, mga kahinaan, mga natitira malapay noon, hallelujah, restore each and every one of us, O Lord God, hallelujah, tulungan niyo kami, malapay noon, nung lumakad na may takot sa iyo, malapay noon, tulungan niyo kami mapanghawakan ang mga katungkulang iniatang sa amin, malapay noon, hanggang sa iyong dakilang pagbabalik, malapay Jesus, at sa iyong matamisan, makamapahan, malapay noon, aming sama-sama sinasaway, lahat ng uri ng karamdaman, cast out in the name of Jesus, all manner of sickness and diseases, cast out in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Anong uri ng mga problema, lumesa sa pangalan ni Jesus, inaamin namin ang katugunan, at sa pangalan natin, pinakamalapay noon, lust of the flesh, lust of the eye, pride of life, cast out, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise Jesus, hallelujah. At bilang simbolo ng ating pananampalataya sa ating pinakamalapay noon, tayo po tumalon, maminamahal na tatlong beses na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. We love you so much. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Glory be to our loving God. And so we give the highest praise, glory, majesty, and thanksgiving sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay makaupo, mga minamahal. The Lord bless you all. Hanggang sa muli pong pagkikita po natin, mga minamahal, pinapabot po ng ating beloved Lords and then the Almeida family po ang kanilang pagbati po sa inyo, mga minamahal. Dalangin po namin na sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, tayo po ay sama-sama, mga minamahal, amen, na maghahari kasama ang ating pinakamahal na Panginoon, amen.
Amen. Praise the Lord. We love you all, but others, Jesus loves you more and more. Praise the Lord. And we would like to take this opportunity to thank everyone, our beloved Vancouver brethren, sa inyo pong warm welcome, mga minamahal, sa inyo pong pag-asikaso, sa dakilang pag-ibig na meron po sa inyo dahil dyan sa pag-ibig ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya the Lord will return all His favors po na ibinibigay niyo po, mga minamahal, malapin po ang magbalik po sa inyong lahat. Praise the Lord. We love you all po. Praise Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, our beloved Minister Fillmore Awas, sa pinagpala po and a very powerful preaching of the Word of God. Everyone say, praise the Lord. At kagalaan po ng bawat isa, mananampalataya dito sa Dako na Vancouver, na makapiling po namin kayo, beloved Minister Phil, beloved Lots and kids. Amen. Kami po talaga lubos na natutuwa na kami po dinalaw ng mga anak ng ating minamahal, ginagala pastor. Glory, glory to God. Thank you, dearest Jesus. At mga minamahal, para sa ating very short announcement, dahil po ngayon po ang flight ng ating beloved Minister Phil, beloved Lots and family, ay ganun pa rin po ang ating schedule of services, mga minamahal. Wala po pagbabago sa darating na Biyernes, 8 o'clock hanggang alas 12:30 ng Sabado, may practice na beloved choir. Araw ng Linggo, 9:30 to 2:30. Amen. Araw ng Miyerkules, 6:30 hanggang 9:30, patuloy po tayong maglingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Katulad ng mensahe ng ating beloved Minister Phil. Amen. Ang lahat ng bagay, may mga pagsubok man ito, mga trials, ito po ay pinahintulutan ng Diyos. Amen. Upang tayo po, amen, ay pagpatuloy po tayo, mga minamahal, na maglingkod sa Kanya dahil ang gusto ng Diyos ay maging kawangis natin siya. Amen. Glory to God. Everyone say, praise the Lord. Glory to dear Jesus. At para po sa ating closing prayer, mga minamahal, at ipibigyan pa naman sa ating beloved engineer, Randy Salar. Sa tayo po natin tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. Sa pala na dyan. Praise yung babalik sa bayo ito. Malangin mga hallelujah. Father, oh God, in the name of Jesus, hallelujah. Thank you. Praise you, hallelujah. Lord Jesus, for the anointing, mga paningin sa every power service, but especially for the pouring of your abundant spirit, Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah to the word salvation, hallelujah. This word, hallelujah, do it in our hearts, live with it, hallelujah. Share for the salvation of many souls, Lord Jesus, serve as a foot of also, Lord Jesus, hallelujah. Also, mga paningin sa temporary part, hallelujah. May your mercy, your protection, with us all the time, hallelujah, and bring us back to the day of Friday, to once again, to worship in spirit and truth, hallelujah. So pray, hallelujah, our beloved Philmore family, for the travel, hallelujah, back to the Philippines, hallelujah. May your mercy, your protection be with them all the time, hallelujah, Jesus, hallelujah. All the highest praise, glory, belongs to you, our prayer in His name. Amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Magkamaya po tayo, mga minamahal. Glory to God. Yes, I love you with a love. My sweet Jesus, oh yes, I Oh, the Lord, I can see in your eyes the glory of my King. Make me love the Lord. Of my sweet Lord. Loobin po ang breaking, mga minamahal. Sa airport na po, paghatid po natin sa beloved ni Sir Phil and family po. Glory to God. Kasi po, bubulahin po tayo sa oras, mga minamahal. In your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with a love. Yes, I love you with a love. Yes, I love you with a love of the Lord. God bless you po, mga minamahal. God bless you po, beloved Minister Phil.